Eto na nga, pag-usapan lang po natin itong issue ng bombahan sa Iran at anong kinalaman ng Pilipinas dito. Alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi natin noon pa na ikakapahamak natin. Kaya talagang dapat ma-impeach na po to si BBM. Kasi alam mo, yung ginawa ng paglalagay ng EDCA sa Pilipinas, yung presensya ng Amerikano, talagang magpapahamak sa atin. Akala niya, ito'y tutulong sa atin. Sa katunayan, di ba, kung maaalala ninyo, sinabi pa nga niya noon, kaya may EDCA kasi tutulong ito sa mga disaster ng ating bansa. Pero, ang dami nang dumaan na disaster sa Pilipinas. Meron ba tayong nakitang presensya ng mga Amerikanong tumulong sa ating bayan? Wala! Ika nga. So ibig sabihin, isang malaking katarantaduhan po yung nakikita natin na sinasabi nila na meron daw tulong na magagawa itong EDCA sa Pilipinas. In reality, wala po. Ay nako po. Alam mo habang tayo ngayon ay nandito sa Macau, kasi nakikipag-meeting tayo sa mga Chinese spy. Baka mamaya maniwala yung mga tatanga-tangang mga loyalista at mga pinklawan. Wala po, nandito lang po tayo sa Macau kasi gusto lang natin magliwaliw at magbakasyon ng ilang araw. Ilang araw lang naman, yung mga 2 to 3 days lang naman para mag-ubos ng lakas. Kala nyo pera, lakas lang pala kasi panay ang lakad dito So anyway, so ito na nga po, yung nangyaring gera ho dito sa Iran, Israel at saka itong Amerika, kung makikita ninyo, hindi naman ang damage doon sa Amerika. Kasi nga, ang Amerika, kailangan talaga ng mga kalapit na bansa para just in case magkaroon ng pangangailangan. Tulad ngayon, kailangan nilang bombahin ng Iran. So, ginamit nila yung base nila sa Saudi, base nila sa Qatar, di ba? Tapos sa Abu Dhabi din at saka Bahrain. So kung saan man meron silang presensya, yun ang ginagamit nila pang target dito sa mga taga-Iran. Saan ba magre-retaliate ang Iran? Siyempre, ang first na gagawin yan, hindi, naman bombahin nila Amerika, layo-layo. Bago pa makarating yung rocket nila doon, marami na nakarating sa kanila. Diba? So, ibig sabihin nun, ang gagawin nila, bobombahin nila yung malapit na pinanggagalingan. Saan ba yan? Walang iba dun, kundi dun sa mga malalapit na bansa. So, ginamit ho itong mga bansa na to, tulad ng Saudi, tulad ng kung ano-ano pang bansa, ang ginamit nila. At dahil dyan, binomba tuloy sila, di ba? Nadamay sila. Sa away ng hindi naman nila away. Di ba? Nadamay ho ang mga kalapit na bansa. Kaya nga ako natatawa doon sa mga puki ng inang mga pro-America dyan. Tingnan ninyo na pala, may nagawa ba? May nagawa ba yung mga bansang binomba ng Iran? Di ba? Sabihin na natin, okay? Ipagtatanggol sila ng Amerika. Okay, fine. Kaya nilang depensa ng sarili nila. Okay, fine. Pero, kita nyo naman yung binomba, hotel, mga private place sa Dubai. Nakita ko, sabi ko, yung isang mayaman na lugar doon, binomba pa nila. So, ibig ko lang sabihin, madadamay talaga. Yung ibang mga ordinary citizen o yung mga inosenteng mga tao nila doon, madadamay. So, tayo, kaya ba nating depensahan? Hindi po. Kaya po ba nating labanan yung kung sakasakali magkaroon ng gera? Halimbawa lang, magsalpukan ng China at ang Amerika. Kasi, di ba, ang China gustong sakupin ng Taiwan at ang Amerika naman, ipagtatanggol daw ang Taiwan. So, pag nagkagirahan sila, sa tingin nyo, saan kukuha yan? Diba? Manggagaling ba yan sa Amerika, yung kanilang gagamitin nila yung mga bases nila na malalapit tulad sa Japan at tulad din dito sa Pilipinas, yung EDCA. So, ano mangyayari mga kababayan? Damay tayo sa katarantaduhan nitong ating presidente. Nag-iinit ang ulo ko kasi mainit ang kape. Hindi ubiro, kidding aside, talaga hong
Kawawa tayong mga Pilipino. Kaya ngayon pa lang, it's either tanggalin ang EDCA o tanggalin si BBM. I-impeach siya. Tanggalin in a legal and constitutional way, impeachment. Ang problema, dito tayo pumupunta ngayon sa problema. Ano yun? Etong mga pukinang inang mga dapat sanang magsabi na mali ang ginagawa ni Trump, tulad ng Makatae Black, tulad ng mga komunista. Hindi saan sila busy? Busy sila sa pampapa-impeach ho kay BP Sara. Kita nyo nga mga katarantaduhan nitong mga animal na to. Busy sila dun. I-impeach si BP Sara instead na i-impeach siya na yung presidenteng magpapahamak sa atin. Di ba? Yung kamera, hindi ba nila isip yun? Alam niyo kung bakit? Tama si BP Sara Duterte. Etong mga politiko na ito, they can run. Kaya nilang tumakbo. Pwede silang tumakbo sa ibang bansa. Pag nagkagulo sa Pilipinas, marami dyan, pustahan tayo. It's either tatakbo sa Amerika, o sa iba pang mga safety na lugar. Di ba? Dahil may pera sila doon, may bahay at lupa. Habang tayo mga Pilipino, mga ordinaryo Pilipino, mga ordinary citizen, mapapahamak sa kanilang ginagawa. Kita nyo? Kita nyo yung kanilang concern over us? Wala. Ang importante sa kanila, ma-impeach si BP Sara Duterte kasi hindi namin kayang talunin si BP Sara Duterte. That's the reality of life sa Pilipinas. Dahil hindi namin kayang matalo si BP Sara Duterte at matatanggal kami sa posisyon, matatanggal kami sa kapangyarihan, gagawa namin ng paraan. Kahit ang buong mundo, nagkakagera na, kininam talaga, si BP Sara pa rin ang focus nila. Hindi ba kayo nabibuisit doon, mga kababayan? Kahit ako nandito ngayon sa Macau, yan ang usapan, naririnig ko sa mga Chinese, nag-uusap-usap sila na chachong, ching, chang, chang, mo, chang, nyang, nyang, chang. Mga ganun-ganun sila. Naiintindihan ko through my AI. Uy, by the way, wala palang ChatGPT dito, tsaka Gemini dito, ah. So, talaga nga namang kawawa tayo mga Pilipino, oo. Bakit? Kaibigan natin si ChatGPT tsaka si Gemini. Anyway, yun lang yung gusto natin pag-usapan. Sana lang, nakikiusap ako dito sa mga tarantadong mga politiko na ito, no? Sana instead ang focus natin yung maayos ang bansa natin, siguraduhin natin mapayapa ang ating ekonomiya at maayos. Ang focus nila si BP Sara Duterte. Tapos yung ating, ewan ko ba, healthy pa ba yun? Nakita nyo si Marcos, nagre-report. Merong, parang, ewan ko kung naposyes ba yun. Merong mga nadamay ng mga kababayan nating, alam mo, just to sound he knows everything, just to sound he is in control. Talagang yung yung diction niya, ay ko, iba talaga itong presidente natin. Ito ang nakakatawang, nakakairitang presidente na dumaan sa Pilipinas. Walang biro. Ewan ko, habang nakikita ko siya, naaawa ako sa mga Pilipino. Naaawa ako sa Pilipinas. Kasi habang nakikita natin sila, si Marcos at yung kanyang gobyerno, parang bagang walang alam. Parang bagang ang iniisip lang mapatumba ang kalaban. Hindi ba kayo na doon? Kasi sana, hayaan nyo na eleksyon. Let it be. Let the people decide in the future. Ang focus natin patumbahin si BP Sara Duterte. What kind of government official? Tapos, hindi nyo na kontrolado yung mga nangyayari sa atin.
sa mga Pilipino. Dapat ngayon pa lang, nakita ko nga yung kay Rapi Tulfo eh. Maganda yung sinasabi ni Rapi Tulfo. In fairness, maganda naman yung sinasabi niya. Pero, sabi niya kasi doon, the AFP is waiting for, just in case the DMW need assistance or the DFA. Dapat, the mere fact na Trump announced online niya in-announce eh, na we will bomb you. Di ba? Parang we will do something. Basta ganyan. Dapat, nakaready na kaagad yung mga sasakyan natin, yung mga eroplano natin. Naalala ko nung time na pandemya eh. Kasi si Mocha involved dun eh. Talagang tumulong siya dun sa mga OFW makauwi dito eh. Nung pagputok, yung unang parang pagsara ng ibang mga bansa, nagpa-charter plane na kagad si Pangulong Duterte. Tapos nagtataka nga iba, bakit daw charter, bakit hindi ganito, ba't di na lang ganito gamitin, yung government plane. Kasi sa totoo lang, mas tipid po yun, yung kukunin mo, rentahan mo na limbong eroplano, mas tipid po yun. At hindi ho nagdalawang isip si Pangulong Duterte. Kasi sa kanya, mas importante ang buhay ng tao kaysa sa gastos ng gobyerno. Kaya nga nandiyan ang gobyerno eh. Diba sabi nga niya paulit-ulit nun sa OFW, tapos natatawa nga yung mga finance guy ni PRRD, mga finance officer niya, kasi sasabihin ni PRRD, hindi, basta bibigyan namin kayo ng ganito. O, meron pa ba tayong budget dyan? O kung wala, gawan nyo ng paraan. Hugutin nyo kung saan-saan. Kasi kanya, that's the purpose of the government or the budget of the government, to save lives, to make the life of every Filipino comfortable. Dito sa pagkakataon na to during the COVID is to save life. That's why kaya merong mga pangbakuna na pang advance. Tapos yung eroplano, tapos yung mga hotel ng OFW. Ngayon, putang ina, nagkakagera na, ngayon palang mag-aantay pa lang daw. Alam mo, nagulat ako doon eh. Maganda yung response ni Rapi Tulfo. Agad-agad siyang nag-press briefing. Sabi ko nga, tangina, sorry hindi nga trabaho ni Rapi Tulfo yun eh. Mas trabaho ng presidente yun, pero inunahan niya pa. Ewan ko kung nabagalan ba siya kay Marcos. Inunahan niya na press briefing na tungkol sa anong gagawin. Di ba? Dapat si Marcos yun eh. Bakit senador ang gumagawa? Inutil tong presidente natin? Hindi nyo ba nakikita yung katatawanan doon? Senador na yung, siguro ako feeling ko, sabi ni Rapi Tulfo, tangina, wala man lang tayong update sa presidente natin. Ako na nga lang. Kasi in fairness, siya naman yung head o chairman ng committee pagdating mo sa mga OFW. So sa'yo na yung nag-a-update. Tapos, nakakapagtaka lang, no? Sabihin ba naman nag-aantay daw ang AFP para sa DFA, DMW na kung magde-deploy ng Sabi ko, in the first place, dapat matik na yun. Nung sinabing bobombahin, yung sinabing dapat automatic na tumakbo na tayo. Kasi alam natin, pag bumomba, mawawala talaga airspace. Talagang yung traffic sa airspace, mapipigilan, titigil. Gayon, stranded na. Wala na. So ano sasabihin? Kasi sabi nga ni Rapi Tulfo, hindi na makakapunta dyan yung dahil nga sa merong parang pinagbabawal muna sa airspace na sa Middle East. Wala kasi nga, hindi nga prepared. Dapat nung pag-announce pa lang, kung gising ang presidente, kung gising, pukin ang ina, kung walang hindi gising, patay tayo dyan. Hindi natin alam. It took him a lot of time to decide or to think or to appear or to report. Di ba? Sana agad-agad dapat yun eh. Nung pag sinabing gera, alis na. Para anytime kailanganin, may malapit na eroplano tayo doon, ilipad ng mga Pilipino. Ngayon, wala na, stranded na. Anong gagawin nila? Oo. Dahil yan, sa binoto natin, hindi pala ako, hindi ako kasama sa nagboto dyan. Bumoto tayo o kayo ng inutil na presidente, kayo ngayon ay mapapahamak. Yan yung sinasabi natin eh. This time, let's not make another mistake.
of voting another Marcos in the government. They're not different. They're the same. So, kung boboto na naman tayo ng isang inutil na Marcos, wag na. Dapat to matuto naman tayong matuto sa kasaysayan. Dapat matuto sa kasaysayan. Kasi alam mo, ang hirap nating matuto sa kasaysayan. Honestly, hindi ko maintindihan bakit di tayo natuto. We had a Marcos, pero bakit ganun? Pinabayaan na natin na maibalik ang isa pang Marcos. That's the funniest thing. Actually, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa eh. Yan ang lagi nilang sinasabi. Pag pupunta ako ng Japan, pag may nakakausap ako kahit dito sa Macau, parang nagtataka sila, why we voted another Marcos? Hindi ko anong gagawin ko. I campaign against him. Pero alam mo naman, maraming Pilipinong hindi nakinig. Pero ganun pa man, hindi ko sinisisi. Ganun talaga eh. Life is a matter of committing mistakes and learn. Diba? Ganun eh. Pero sana we really learn this time. Matuto naman po tayo na wag na uli bumoto ng ganitong inutil na presidente. Halimbawa, si Remulla, si John Vic, napaka-inutil niya sa Cavite. Honestly, puntahan niyo lugar niya. Wag akong paniwalaan ninyo, puntahan niyo lugar niya. Gusto niyo ba entire Philippines maging katulad ng lugar ni John Vic? Ontiveros. I-rewind ninyong history niya sa pamamahala sa mga pinagsilbihan niya sa gobyerno. Ano nangyari? Puro kontrobersiya. Diba? Meron pang issue doon sa PhilHealth. Gusto niyo ba maging gano'n ng Pilipinas? Puro issue. Nasa sa inyo na yan. Diba? Dapat yun ang ating tinitingnan kasaysayan. Ngayon, gusto niyo ba maging katulad ng Davao City? Uli ang atong bansang Pilipinas? O edi si VP Sara Duterte. Again, I keep on saying this. Let us not be swayed by family names, pero by their accomplishment. That's very important, their accomplishment. Ano accomplishment niya mga nakikita nating kumakandidato? Nasa sa inyo na yan mga kababayan. Kasi ganito resulta eh. Inutil na presidente. Bakit? Alam mo, sabi nila, noong panahon na yan ay gobernador dyan sa Ilocos Norte, hindi nga daw pumapasok yan. Tamad daw yan, di umano allegedly. Inutil nga daw yan sa Ilocos Norte. As nilagay nating presidente, anak kayo ng wewe. Anong trip ninyo? Ba't nyo nilagay na presidente? Inutil nga sa Ilocos Norte. What do you expect now? Magiging hindi siya inutil? Diba? Si mismo na nga yung kapatid niya nagsabi, akala niya magbabago. Maraming namamatay sa maling akala, Miss Amy Marcos. Akala ko mababaw lang tong tubig. Paglangoy ko mababaw nga, kaya lang meron namang buhaya o marumi naman yung tubig, di ba? Hindi pa pwedeng puro akala. O akala ko mahal ako ng jowa ko. Yung pala iniiputang ka na. Ibig sabihin nun, tanga ka. Kasi nga umasa ka sa maling akala. Diba? So, sana lang mga kababayan, isip-isipin natin ha. Kasi kung hindi, gusto nyo ng ganitong presidente, yung tatanga-tanga, yung mahina utak, yung ignorante, hindi pala ignorante. O tama, ignorante. Bahala kayo. Okay? Alam mo na ako, nalulungkot ako, sabi ko. Etong Macau, halimbawa, galit na galit tayo mga Pilipino sa mga incheck. Binabash natin sila. Pero sigurado ako pinagtatawanan ng mga Chinese tayo, mga Pilipino. Bakit? Kami pa ang kinagagalitan ninyo. Tingnan nyo nga yung bansa namin sa bansa nyo. Para bang kami pa yung may problema, kami pa yung may problema pagdating sa bansa. Kayo nga, puro korap ang opisyal ninyo. Diba, nakakatawa, di ba? Alam mo, kaya nga napaka-importante mga kababayan na maintindihan natin to. Ako, umaalis ako ng bansa hindi dahil para nagagastos.
Ako kasi naniniwala ako, sabi nila, di ba? Comfort destroys usefulness. Pag masyado ka ng komportable doon sa iyong kalalagayan, minsan nagiging complacent ka na, yung re-relax-relax ka na, hindi ka na nagpupush. Kasi nga, komportable ka na doon sa buhay mo na yun. Alam mo, kaya tayo umiikot-ikot para makita natin na meron pa palang ibang mga bansa na maaayos, magaganda. Paano nila nagawa ito? Anong klaseng attitude meron sila? Paano sila? Kahapon nung pinagsisilbihan ako nung bellboy nila, ang weird Sabi ko, supposedly, ang mga Chinese masama ugali. Pero nung pinagsisilbihan ako ng bellboy nila, ginawa niya yung effort niya kasi nagpalipat-lipat ako ng room dahil amoy sigarilyo. Ayoko non-smoker po. Ayoko po ng amoy sigarilyo yung kwarto. So papalipat-lipat ako. Siya yung nag-extra effort, tumatawag sa operator, inaasikaso niya. Yung bang, sorry to say meron kasi mga Pilipino na parang bang ayaw kasi nila yung amo nila, mababa sahod. So yung serbisyo nila parang galit lagi. Sorry maraming ganon, pero hindi naman lahat. Pero may mga ganon na para bang, hindi ko na yan, trabaho yan, bahala ka, problema mo na yan. Parang, basta ako matapos ko lang yung inuto sa akin na dalhin yung susi sa'yo, problema mo na mag-complain sa operator kung yung nilipatan mo amoy sigarilyo. Kasi ako, nilipatan ko, amoy sigarilyo So, ang ginawa niya, siya na umintindi sa lahat, siya na tumawag. Pinadaan niya pa ako doon sa VIP floor para mabilis kasi malaki itong hotel na tinutuluyan ko So, may mga East Wing, West Wing, mga ganon-ganon. So, tapos iba pa yung, basta maraming elevator. So, makakalito. So, ang ginawa niya, pinadaan niya ako doon sa mabilis kasi nga, nakikita niya na gusto ko na talaga mag-check-in kasi siyempre galing sa flight. Ganun na nangyari. Talaga nag-e-effort siya. Sabi ko nga, no wonder talaga No wonder. Sometimes we have a wrong perspective because we saw someone na masama ugali. Di ba? May nakita tayong Chinese na masama ugali sa Pilipinas. Ang gagawin natin, we generalize natin na lahat ng Chinese masama ugali. Pero unless we go to that country, doon natin makikita yung talagang general na ugali nila, yung kanilang general character or values. Di ba? Kasi sa atin, especially sa Pilipinas, sad to say, itong mga Pilipino, dinidemonize ang mga Chinese. So, iisipin kaagad natin na masama ugali niyan. Sabi ko nga, kung masama ugali ng mga Chinese, why do they have like this? Papakita ko sa inyo Ganyang kagaganda Ganyang kalilinis. Diba? I mean, kung masama ugali nila, how could they build such beautiful places like this? Diba? Paano? Ganyang kalinis. Paayos. May pa. Ganyang kagaganda. Ang lugar, ang garden, di ba? Yan. Di ba po? Kasi nga, again, because we have a different perspective and we involve ourselves sa propaganda na masama ugali nila. Again, hindi ko sinasabing kinakampihan ko sila o pro-China tayo o hindi natin dapat ipaglaban yung ating island. Hindi yun. Dapat natin paglaban. Pero mga kababayan, kaya nga ako nagpupunta sa mga ganito. Iikot pa tayo. Gusto kong ikutin ng China para makita talaga ko ano ba meron. Ako nga tulad nung first time ko sa Japan Ako po ay nagulat. Bakit? Kasi sa history book natin, ang mga Japanese masasama daw ugali. Rude, tapos mga bastos, manyak. Yun na yung nakikita natin Pero alam mo, na-realize ko nung unang punta ko sa Japan, matagal na yon. Doon ko nakita, tangina, niloko tayo ng kasaysayan ng libro sa Pilipinas. Kasi sila pala yung pinakamaayos ang ugali. Mabait, courteous, respectful. They honor that. Pero tayo, ang perspective natin, masama ugali nila. Alam mo yun, kaya nga ako nagpupunta ng ibang bansa to see
totoo ba yung mga kinikwento sa Pilipinas? Kasi ganito yung history books nga, yung mga teacher nga, di ba? Sorry to say hindi kasi nila talaga alam yung tinuturo nila. Nababasa lang nila. So yung nababasa nila, hindi nila na-experience. So nung nabasa nila yon, ituturo nila sa tao na mali-mali, na fake news, na propaganda tayo. Tapos, sasakyan pa ng media. Alam mo naman ang media sa Pilipinas, kung magkano lang ibigay mo dyan, yun na yung kanilang sasakyang kwento. Ganon sila tulad ng China. Sa atin, alam mo na, meron tayong made in China yan Hindi maganda yan Pangit yan Tangina, pero nakita nyo ba yung mga technology dito? Wapak ka. Talagang wapak ang makakakita ng ganun. So, mga kababayan, kaya yan ang dahilan kung bakit tayo nag-iikot-ikot sa Asia, sa ibang bansa, para makita. Nagulat nga ako kasi, di ba, kakapunta ko lang din sa Amsterdam, sa Paris, sa Barcelona. Yung inaakala, sa Barcelona okay, sa Netherlands okay. Pero yung Paris na ina-expect mong sobrang ganda, ang dilim, delikado. Totoo ang dilim-dilim, tas delikado. Tapos, ewan, hindi mo talaga maintindihan. Anyway, ganito na lang po muna mga kababayan kasi may mga kababayan tayo na nakikita tayo. Si Banat Bay, bumabanat na naman dyan sa Macau Strip. Ito kasi ang Las Vegas ng Pero sabi nila, Las Vegas na maganda, mabango, at kaaya-aya. Kasi sa Las Vegas daming turok dun nagtuturok-turok. Anyway, maraming salamat po. Thank you very much. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog.